Ako si Mirna Maningo, 36 years old, may 11 anak, kasalukuyang nagbubuntis ngayong pang-12. Wala na akong balak sundan to kasi sabi nga nila manipis na daw yung matris, saka buhay na yung kapalit. Ako po si May, 14 ako nung nabuntis kay Renren. Gusto ko ipalaglag siya, gusto kong i-continue sana yung study ko. Tatakot ako for future kung ano yung papakain ko sa kanya. Kaso, hindi na lang kasi inosente yung bata. Walang inalaman yung baby doon. Naobserbahan namin na problema yung kakulangan ng mga health workers upang tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga nanay at ng kanilang mga anak. Pwede kasing sa isang barangay, pagpalagay na natin 100,000 tao, isa lang ang midwife. Bukod doon, may problema ng access ang mga nanay. Minsan nandyan ang pasilidad, minsan nandyan ang mga gamot, ang mga serbisyo, pero dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta at kung sinong makakatulong sa kanila. Hindi ako nakapagpa-check up ng sakto, isang beses lang kasi malayo sa center. Before ako nun manganak nang hindi inaasahan. Sa kalayuan din po ng lugar sa ating health center na sila po ay gagastos pa ng halos 35 pesos isang kilong bigas na yun, medyo naaantala po ang pagpunta nila dahil doon. Nandiyan din yung kakulangan ng kaalaman ng mga nanay pagdating sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. Tapos nandiyan din yung kakulangan sa kaalaman sa pag-avail ng mga services sa health center facilities. Maaga akong nabuntis sa edad na 17. Ako naman pinaliwanag po ano yung dapat gamitin na contraceptive. Nagkaroon po ako ng UTI. A week po akong nakahiga, namimilipit sa sobrang sakit. Hindi na po ako makakain. Hindi na po ako maatayo nun. Takot ako nun kasi baka hindi maging normal yung panganganak ko. Yung timbang po niya nung pinanganak siya, 1.7 lang po. Nilagyan lang namin si baby ng ilaw na orange para mabigyan siya ng init. Sa bawat pagbubuntis po, laging ang risk po ay naandyan. Sabi nga natin, laging nakalagay yung isang paa sa hukay. Sa bahay kasi bawal talaga manganak kasi delikado nga. Yan po ang talagang aming pinapangarap na even yung high-risk pregnancy ay hindi man mawala, mabawasan naman talaga. Nang sa ganon, walang nanay at sanggol na namamatay sa oras ng panganganak.